Ito naman, babala sa mga eksperto, posibleng magkaroon ng kakulangan sa pagkain dahil sa sobrang init ng panahon. Kaya naman dapat nang baguhin ang mga nakasanayang pagkain. May report po si Sherry Ann Torres. Nanunuyot sa init ang mga pananim ni Melencio Domingo sa Malolos, Bulacan. Lalo siyang namroblema dahil ipinatigil ng National Water Resources Board ang patubig sa mga sakahan. Ngayon bumabagsak ang water level sa Angat Dam. Kung mawala na po yung supply ng tubig, paano po kaming makapagpapabunga ng gulay? Sa Camarines Sur, mababa na ang tubig sa Bato Lake, uminit pa. Dahil sa sobrang init ng panahon, sa base po duman sa last sampling may kang April, nag-average po siya ng 31 degrees Celsius and ang kanya pong average depth is 1.5 meters. So bumaba? Bumaba po siya. Kaya hindi na lumaki o tuluyang nangamatay ang mga isda. Pati kita ng mga tindera, apektado na. Apektado po dahil sa sobrang init. Bumababa? Pero bumababa. Sa datos ng Department of Agriculture, lampas 1.6 billion pesos ang halaga ng nasirang palay, mais at iba pang high-value crops. Kung humaba pa po ito, maaari pa nga po ito na makadagdag. Tuloy naman daw ang mga programa para malabanan ang epekto ng El Nino. Nag-deploy po kami ng mga pamalitan na as soon as na pumatak na po uli ang ulan, they can start replanting and they can use the pre-seeds na binibigay po ng department as long as they are certified by the municipal agriculturists. Pero kung ang Climate Change Commission ang tatanungin, bukod sa suporta, dapat din daw baguhin na ng mga magsasaka kung ano yung klase na itinatanim nila, pati na yung estilo ng pagtatanim nila. Dahil sa panahong ito, mas madalas nang dumadalaw ang El Nino at La Nina phenomenon. Maging tayo raw dapat din baguhin ang nakasanayang pagkain dahil sa patuloy na climate change. Kung aasa lang sila sa palay, maaaring kailangan na nilang matutong kumain ng ibang crops na hindi nila nakasanayan dati. Yung pag-adapt dun sa kung anong available na food. Para sa unang balita, Sherry Ann Torres reporting.